2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 reminds us about the reality na bilang mga mananampalataya, kinakailangan po yung pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Kasi kung tutusin, bilang mga Kristiyano, we have this book. Okay? Naitalakay na po kanina yung tungkol dyan, especially sa importansya nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So, 4 points na kinonsidera dito, no? Hindi natin pagkulay-kulay. Even myself din, dahil araw-araw po tayo nakikipagod sa buhay. Na kung saan sinasabi ka na ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos, at kapag ipakilabang sa number 1, pagtuturo ng katotohanan. Number 2, pagsaway sa kamalian. Number 3, pagtutuwid sa limang gawain. And 4, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. This reminds me the fact na malaki talaga ang naging kontribusyon ng Biblia sa buhay ng bawat isa sa atin. Mula pa lamang po sa pagtuturo ng katotohanan. We all know for sure that since Jesus declared to be the way and the truth and the life, there po tayong assurance na tayo po talaga ay nasa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang pagkakas. Pagsaway sa kamalian. Ito, masakit po pagka ikaw po ay pinagsabihan, pinagalitan, o kaya sa mga batang naikis dyan, tulad ko, napalo, yan. But here's the thing, pagka salita ng Diyos ay magdeklara, masakit. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, kung hindi ako nagkakamali, sinasabi na ang salita ng Diyos ay matibay, epektibo, meron ito na ang ikinumpara ang salita ng Diyos sa isang espada na may magkabilang talim. Talagang itatama ka ng Word of God, whether you like it or not. Kaya pagka makakabiglang tayo na, grabe naman, kinakatamaan ako nito. Although masakit, pero napabigay sa akin ng insights na, oo pala. Siyempre, bukod dito, pagtutuwid sa itong gawain, lahat naman po tayo, aminin na po natin, nadadapa. That's why, actually, to be honest with you, sabi ko malagi, especially when it comes to that, sabi ko, Lord, by means of your word, ipaalala niyo sa akin ang inyong mga pagtatama at pagtutuwid. Kasi mag-aminan po tayo dito, wala pong accepted. Sabi nga, all are sinful, so from the glory of God, we are all wretched, we are all sinful in nature, kaya kailangan po natin ng tagapagligtas. Lastly, pagsasalit ko sa matuwid na pamumuhay, yan po ako na-amaze talaga sa Word of God. Mag-aminan po tayo, nagkaroon ako ng doubts sa reliability ng Biblia. Dahil araw-araw na mayroong nag-chat sa akin, yung Bible corrupted, yung Bible inconsistent, yung Bible ganito, yung Bible ganyan. But then I ask myself, kaya ba may mga ganong objection? Ako rin aminin ko rin, may ganyan din ako mga tanong o ganyang claim. Pero marami na pong evidence na nagpapatunay ng Biblia bukod sa ito'y reliable o mapagkakatiwalaan, pinakahiwati na ito inspired Word of God. So, at the end, itong tanong ko, sasabi ko, nagtatanong ba ako out of knowing the truth o nagtatanong ko dahil meron akong presupposition na hindi ko? Kaso kung ito kung meron po tayong doubt, kung meron po tayong pagdududa sa Biblia, okay, fine, sige. Pero, ito, I will actually right now, ang dami kong dineklara na katotohanan sa Biblia na kahit ayaw mo man tanggapin sa ngayon, balang araw matatanggap ko rin. Bakit? Dahil sa Biblia, dahil sa Christianity, nagkaroon talaga ng transformation sa buhay ng bawat isa, including myself. Kaya for me,
It is a simple reminder para sa atin sa lahat ko. Okay? Lalo po sa lahat ko na nakikinig. Lalo po sa mga kabataan dito. Okay, fine. Meron tayo mga kwentuhan, ganyan. Yung mga parang napupunta na sa pagmamarites, so to speak. But let us, tanungin ko natin ang ating sarili. Lalo po, yung advice ko sa atin ngayon na magbasa ng Biblia, isang passage, dalawang passage, then mag-reflect. Ito yung magiging reflection ko sa atin natin. Huwag po naman tayo maging listener lang, kundi maging tagapagsagawa ng kanyang mga salita. Kasi at the end of the day, ito po ay para sa ikabubuti natin lahat. Kaya po, to all of us here, especially to myself, subok na po ang Bible. Kahit marami na po nagpunit-punit dyan, pinagsusunog o whatever, pero dahil nga ang word ay talagang subok, whether may mga nag-persecute or whatever, ang salita ng Diyos ay napakatibay na pundasyon sa faith ng bawat isa. And whether they like it or not, mananatili ang kanilang salita. Kaya nasabi ng Panginoon, sabi niya, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang ating salita, sabi ko ito ng Lord, ngunit ang ating salita ay hindi maglalaho sa Diyos ang Panginoon.